Ay, ka-coffee, magandang araw po sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao, ayan na ka-coffee. Nagkakagulo na sila. Mga politiko, sila nagkakagulo. At in fairness dahil po sa ginawa ng presidente itong sumbong sa Pangulo.ph, marami na po ang tumutulong para mabulgar itong mga kontraktor, itong mga anak ng kontraktor na nagpapakasasa sa pera ng taong bayan. At may mga politiko, nag-aaway-away na sila. Ipinapahamak nilang sarili nila. Siyempre, kanya-kanyang turo na yan May isang politiko, sasabihin na involved si politiko A. Sasabihin ni politiko A, hindi ako yan, si politiko B yan, etc. etc. Halimbawa, dito kay Richard Gomez, kay Congressman Richard Gomez. Dinadawit kasi siya sa isa pong questionableng flood control project dyan po sa kanyang lugar. Ang problema, kapag tinatanong na ng media itong si Richard Gomez, parang nagwawala ito nagagalit ito. Ngayon, mukhang masasampahan pa ng ethics complaint dyan po sa House of Representatives. Dahil alam mo, yung mga reporter, pinagbintangan niya na parte ng media spin. Kumbaga may nagkukumpas dito sa mga media, legitimate media organizations dito sa mainstream media para idiin siya, para pagmukhain siyang masama. O sige, eto ka-coffee, ang tawag natin dito doxing di ba? Ni-reveal yung conversation niya sa mga reporter, itong si Richard Gomez, at pati yung contact number ni-reveal. Nako, tama ba yan? Nako, hindi ka tatantaran ng mga reporter na yan, goma. O sige, dito muna tayo. Ito yung post ni Richard Gomez. Sige punta kayo dyan. Tapos, wait lang papakita ko sa inyo. In-screenshot niya yung kanyang usapan sa mga reporter, media organizations. Ayan, punta kayo sa Facebook niya, Richard Goma Gomez. Ayan. Pag nakapunta na kayo sa Richard Goma Gomez, makikita nyo yung post niya. Sabi niya, mahal din itong media spin na ginagawa nila against me. So sa opening statement pa lang, pinagbibintangan na ni Richard Gomez na itong mga reporter na nagtatanong sa kanya iparte ng media spin. At sabi niya, mahal yan. Kung mahal yan, ibig sabihin, may nagpopondo po. Sa madaling sabi, pinapalabas niya na ino-operate siya. May black operations o black ops ang tawag natin dyan. Bina-black ops siya ng someone at ginagamit po itong media organizations laban po sa kanya. Hoy, hala ka, malalaking media organizations to na pinagbintangan niya Totoo ba yan? Sige, basahin natin. Look at the similarities of the different SOCMEDs and agencies asking questions. Siguro nagtataka siya, Iba't ibang media organizations pero yung tono ng questions iisa, Alam na alam mong merong nagkukumpas. Alam na alam mong ginastosan. Ayos gastos pa more, mga ungas. Yan yung sinabi ni Richard Gomez dito sa post na yan. O sino-sino yung mga screenshot na yan, na conversation na sa mga reporter. Mahirap palang kaaway ito si Richard Gomez I-reveal yung conversation ninyo. Kahit reporter ka pa o kahit sino ka pa, i-reveal yung conversation. O yan isa-isahin natin ka-coffee. Yan yung mga conversation. 1. Ano yung sinasabi niya na common daw kasi yung the way na sumusulat sa kanya, the way na nagre-request sa kanya, parang iisa daw po yung tono. Mula kay Mike Santillan, sabi niya, good afternoon, Kong Richard, Mike Santillan po ito from One News Historicon, weekdays 4 p.m. to 5 p.m. Kong Gomez, may we invite you to get your side regarding the reported damage flood control project in Matag-Ub, Leyte, which Mayor Takoy has mentioned and link you to name po. And link to your name po. And other related topics. Interview will be from 4:35 p.m. to 4:50 p.m. So, 15 minutes lang yan. Live via Zoom or phone patch. Thank you, Kong Gomez. Hope to hear from you. Okay. Isa pa lang yan Galing yan sa One News ito. Mike Santillan. Meron pa siyang isang sinend ulit. Galing naman sa Billionario News Channel. Ito naman yung message. Kasi, importante basahin natin yung message, Kasi, ang pinupunto dito ni Richard Gomez, merong pattern yung mga messages. Kaya sinasabi niya, may nag-organize yan, may nagkukumpas, kasi pare-parehas po yung mensahe. Ito mula sa Billionario. Good afternoon, Kong. This is Josh Malimban, reporter for Billionario News Channel. Kong, we are writing a story on the recent statements of Mayor Bernie Takoy. He is linking you to a flood control project that was easily destroyed due to heavy flooding.
Diyan nagagalit si Richard Gomez. Kasi bakit pare-parehas kayo? Ako naman, nagtataka ako, Sir Richard Gomez, bakit hindi sila magkakapare-parehas? Iisa yung issue. Diba? Nililink yung pangalan mo doon sa flood control projects na nasira agad. Sabi ng Mayor Takoy. Alam naman itanong ng reporter itungkol sa solo ng presidente. Alam naman itanong ng reporter tungkol sa kaso ni Janet Lim Napoles. Malamang hindi. Ang itatanong ng reporter, ng nag-iisip na reporter, patungkol doon sa aligasyon. In fact, kinukuha yung side mo. Ipaliwanag mo yung side mo. Nako, yari ka dyan. Oh, sabi pa ng Josh, we want to air your side of the story as well, sir. Hope you can give a statement or a short phone call interview. See? Galit na galit si Richard Gomez sa mga reporter na ito, samantalang kinukuha yung side niya. Ano ba talaga ang totoo, sir? Involved ka ba dyan? Kasi pangalan mo yung nakakalaboso dyan. O, pinangalanan ka mismo ni Mayor Takoy na involved ka dyan sa flood control projects na umulan lang, bumagsak o bumigay. O, ito pa. Mula naman sa TV5, may number na. Nireveal niya na pati yung number. You know? Hindi ko na ipapakita yung number para di natin madagdagan. O, may number na. Ibig sabihin, yung personal information ng reporter, ipinost na rin ni Richard Gomez. Naku, may pananagutan siya dyan, ha. Sabi niya, sabi ng taga TV5, sweet pa yung taga TV5, no? Maglalambing po sana kami sa inyong oras to have you po to grace with us at 12:10 p.m. sa One Balita Pilipinas with Cheryl Cosim. Mamayang tanghali, Thursday po, for a short interview via Zoom or phone patch. Pag-usapan lang po para sa panig nyo about Leyte Mayor links Richard Gomez to damage flood control projects. O yan yung sinasabi ni Richard. Bakit pare-parehas kayo, sir? Obviously, iisa yung issue na pinag-uusapan. Malamang sa malamang, pare-parehas yung mensahe ng mga reporter. Pero nagtataka siya. Meron daw pong nagkukumpas yan, kaya ganyan. Hindi pa natapos yan, meron pang isa. Good morning po, Kong Richard Gomez. This is Jacqueline from DWIZ 882 AM. 882 AM station and Aliw Channel 23 TV station. May we request for an interview with you via phone patch, Viber call or Zoom call today. Here is the full detail. Topic, flood control project issue. Oh. Yan, sinasama niya. Hindi pa natapos yan. Meron ulit. Mula ulit kay ano? Mula kay, sino to? Kay Gabriel Lulu naman. Gabriel Lalo ng Inquirer. May number na naman. Nireveal niya yung number ng Gabriel Lalo ng Inquirer, ha? Good afternoon, sir. This is Gabriel Lalo of Inquirer. Just want to ask for your side regarding Mayor Bernet Tacoy's claim that you did not coordinate with the LGU when the flood control projects were initiated. Oh. Meron pa isa. Mula naman sa, ano naman to? Oy, kilala ko to, ha? Taga GMA. Nako, kilala ko pa to. Kasama ko to dati. Good afternoon po, Kong Gomez. Pasensya na po sa abala. Magtatanong lang po kung pwede po namin kayong ma-interview via phone patch or Zoom bukas para po sa one-on-one walang personalan program ng DCWB ni Connie Sison. Kaugnay po sa inyong tugon at hakbang po sa tinukoy at inilabas na larawan ni Matag-Ob Mayor Bernie Tacoy na bumigay daw po ang inyong proyektong flood control structure sa Barangay Riverside ng naturang bayan. Salamat po, Miko Sikat, ang producer po ng GMA DCWB. Sir Miko, kumusta? Kasama ko to dati sa DCWB. Ayan, nilabas niya rin pati number. Naku po, na-reveal na mga number ng mga reporter. Anyari? Richard Gomez, bakit kailangan humantong sa pagre-reveal ng mga personal information ng mga reporter, ng mga producer ng legitimate media organization? Ibig na sagutin, dinaan sa ganitong paraan. Actually, maling-mali si Richard Gomez dyan. Kaya naman, pinapakasuhan siya sa House of Representatives. Kasi naniniwala yung ibang mambabatas na matibay yung grounds nakasuhan yan reklamo ng ethics yan, sampahan ng ethics complaint. O yan, nasa ANC. Kalaban mo ngayon ng media. Mahirap kalaban ng media, yari ka dyan. House leader says Ethics Committee should look into Gomez's doxing, insulting journalists. Ang tawag namin sa media niyan, sa mass communication, no? Kasi background lang, no? Ang background ko communication, no? Broadcasting at saka media studies, yan yung background natin. Usapin ito ng ethics, no?
Doxing yung tawag natin dyan. Halimbawa, magkaaway tayo, di ba? Tapos, galit na galit ako sa iyo, alam ko yung personal address mo. Yung personal address mo, o telepono mo, o personal details mo, ipopost ko sa social media. Para kuyugin ka ng mga fans mo. Kung may mga followers ka, kukuyugin yung tao na yan. Mag-order ng kung ano-ano, ihati doon sa bahay nyo. At ikaw magbabayad. Doxing, yung tawag natin dyan. No. Ang ginawa ni Richard Gomez, doxing. Uri ng doxing. Legally, sa tingin ko naman, legally walang violation yan. Pero sa usapin ng etika or ng ethics, may pananagutan si Richard Gomez. Yan, tama ba yan? Yung personal conversation natin, isi-share mo sa public, and even may personal numbers, isi-share mo sa public. Nako, hindi ka tatantaran ng mga reporter dyan. Oh, yari siya dyan. Bagamat ethics complaint lang yan, magaan-gaan lang yan, pero sampal sa pagbumukha mo yan. Oh. House leader says, Ethics Committee should look into Gomez's doxing, insulting journalists. Una, tama. Yung aligasyon na parte kayo ng ops, na parte kayo ng black ops o ng operations, mabigat-bigat na aligasyon yan sa mga reporter. So madaling sabi, sinusuhulan kayong mga reporter para i-operate ako. Para gamitin kayo against me. Kasi ang basehan niya, pare-parehas kayo ng question. Ganon kababaw. Sir, bakit ganon kababaw? Malamang isang issue na pinag-uusapan eh. Ganyan ang media, ka-coffee. Sa media, halimbawa, may pumutok na balita. O sige, GMA, breaking news, di ba? Ang bawat TV networks, nakamonitor din yan. And even yung mga reporters, may mga group chats yan. Magkakasama yan. Halimbawa, o ang beat mo, infrastructure, o DPWH yung beat mo. O nasa GC lahat yan. O ito yung issue of the day. O sige, ito mga reporter, dahil nasa GC sila, kanya-kanyang diskarte yan para makagawa ng storya about doon sa nag-trend or naging breaking news. Malamang sa malamang, yun ang pag-uusapan. Kung may message ka ng reporter, yun yung laman. Alam naman mapunta kay Janet Lim na police yan. Yun ang pinag-uusapan. Common yan. So, ang babaw lang na ang batayan ni Richard Gomez para masabi na ino-operate siya, ang pare-parehas na tanong ng mga reporter. Yari ka dyan. Kung ako dito sa mga reporter na yan, wag yung tantanan niya, no? Biruin mo, inaakusahan kayo na parte kayo ng operation, ino-operate nyo siya, naku po, yari. GMA ha, TV5, Bilyonaryo, DWIZ, yan no? Alam nyo na. O, Leyte, 4th District Representative Richard Gomez's social media post insulting journalists and showing screenshots of his conversation with them can be a subject of an ethics complaint against the lawmaker. Sabi po ng House Leader nitong Biyernes. Ang nagsasalita po dito si House Deputy Speaker at Antipolo City 1st District Representative Ronaldo Puno. He encouraged po ni Puno ang media practitioners na involved dito to bring the matter before the House Committee on Ethics. Ayun na. Sir, manda ka na. May kakampi na yung mga media organizations. So, si Puno, kakampi na nila. Lumabas daw kayo dyan, mga media organizations. So, reklamo ninyo. Sampahan ninyo ng ethics complaint. At least kahit papano, papasok sa 201 file niyan. Papasok sa records na para madala din naman. Kasi hindi naman tama yan. Di ba? Ginagawa nyo lang yung trabaho nyo. Pagbibintangan pa kayo na parte kayo ng black ops na ino-operate nyo siya. Gomez in a social media post accused a number of media practitioners who tried to get his side on allegations linking him to a flood control structure that recently collapsed and being part of the supposed quote-unquote expensive media spin. The screenshots of conversations he posted exposed the names and personal contact numbers of these practitioners. Yari. Bakit ngayon, no? Sige, tama na tayo kay Richard Gomez. Dito tayo, analysis. Yung inanunsyo ng presidente, narinig ko to sa presidente. Yung inanunsyo niya, ito mga komplikado, yung mga karumal-dumal ng mga flood control projects and even yung ghost projects na yan. One of the objectives, kasi ini-encourage ng presidente ang mga reporter na do your investigative jobs, di ba? Kaya nyo mag-imbestiga eh. Yung investigative journalism, kaya nyo mag-imbestiga. Do your part. Yan ang pinupunto ng presidente dyan. Ayan na, binigay ko na sa inyo yung datos. Sa sumbongsapangulo.ph, makikita nyo lahat ng mga flood control projects dyan. Ang ginawa ng presidente, matalino yung presidente eh. In-engage niya yung taong bayan. In-engage niya yung taong bayan at ang media. Diba? Ang civic organizations. Ang iba pang mga opisyal na matitino. In-engage niya para bulat-latin
para imbestigahan itong mga maanumalyang flood control projects. Kasi kung siya lang, hindi niya kaya yan. Di ba? Ngayon, o sige, pagtulong-tulungan natin yan. So mismong ordinaryong citizen kaya mag-report, Mr. President, ito yung nangyari. Even yung mga reporter kaya mag-report, Mr. President, o not directly to the President, no? Sa taong bayan mismo, ipapublish nila, o ito yung mga anak ng kontraktor, o lavish yung lifestyle, o maya-maya, nasa ibang bansa, naka-private jet, maya-maya, ito yung mga suot, di ba? Parang si Kitty Duterte. O, mga mamahalin yung mga damit, mamahalin yung mga alahas, maya-maya, nasa ibang bansa, di ba? Sobrang lavish ng lifestyle. So, ang nangyayari ngayon, taong bayan na ang kumikilos. Diba, nabubulgar itong mga kamag-anak ng kontraktor, ang tinatawag na nepo babies. Bakit daw nepo babies? Kasi nepotism, diba, sa gobyerno, pag nepotism yan yung mga kamag-anak na binibigyan ng posisyon, nakikinabang sa korupsyon nila, kaya tinawag sila mga nepo babies. Nabubulgar sila. Malaking papel ng taong bayan dyan. Kasi, nabubulgar itong kalokohan ng mga taong ito. O kung hindi nagsalita ang presidente just sa flood control projects na yan, hindi naman mabubulgar yung mga yan. Yung kaso ni Richard Gomez, hindi lalabas yan na nalilink siya dyan sa flood control projects na saglit lang ibumigay. Diba? Taong bayan na mismo nagre-reveal, yung mga LGU na mismo nagre-reveal. Halimbawa, Vico Soto. O si Vico Soto na mismo, kumakalkal sa mga projects ni Diskaya. Sa mga problematic projects ni Diskaya. Yun yung punto. Matalino ang presidente. In-engage niya yung taong bayan, in-engage niya yung media, in-engage niya yung matitinong politiko. Tulungan niyo akong imbestigahan itong mga flood control projects na to dahil hindi ito tama. Oh, di ba? Sa pool kayo dyan. O si Richard Gomez naman, tinanong lang ng media, nagbintang-bintang na. Hay nako, yari ka dyan, babalikan ka ng media dyan. Hindi ka tantaran ng media dyan. O siya, sige. I-komento ang mga gusto niyong sabihin, mga opinion, reaksyon, mga nais niyo pong iparating sa ating mga kababayan na nagbabasa po dyan sa comment section. Please, comment lang po kayo dyan sa comment box, no? Yung mga nasa Facebook, ayan, marami-rami na rin po tayo sa Facebook. 109,000 na ata tayo sa Facebook. Please, follow, and comment, share sa Facebook, no? YouTube, subscribe. TikTok, subscribe din po kayo. Magkita-kita tayo ka-coffee sa susunod na videos. Paalam po sa inyo. Bye-bye.